Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. At babalik ang Karambola kasama pa rin si Impilan, Conrad Tanal, Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Immortalized yung pag-away nila sa akin. Inaway. Hindi ko naman sinabing nanalo kayo. Inaway niyo lang ako. Na mali yung kwento na yun. Ako ang inaway dun eh. Uy, ang talaga? tanda ko, ako ang inaaway. Talaga? Oo. Paano naman mangyayari yun? Ako yung guest. Ganito po ang issue, Torre de Manila. Correct. Gines namin siya kasi si Trixie, yan nga ang kanyang area. Yang cultural, everything. Na yung Torre de Manila, kasira daw. Ito yung punto ko noon. Hindi ako in favor of Torre de Manila. As a matter of fact, I was against it. Ito ang sinasabi ko noon. Yung mga rules, eksaktong-eksakto, na talagang no room for loophole or what. Kasi yan ang Dapat, ginamit ng City Government of Manila para bigyan ng permit. Nag-loophole, yung loophole. Kaya yun ang punto ko dyan. The gap. So, nangyayari, ang sinasabi ko, it's a running target. Bakit hindi planchahin ang gusto yan? From now on, wala na mangyayaring ganyan. Okay? Siyempre, marunong sumagot to eh. Siyempre, pinupog ko siya ng tanong. Hindi pa siya nakakasagot. Nagtatanong na ulit ako. Tapos nagalit. Hirap naman sa'yo eh. Hindi pa ako nakakasagot. Nagtatanong ka na naman. Hindi na ako Hindi ka makakasagot. naman nakikinig. Ito tanong ko, sino nang away? Ay, hindi ba siya? Auspicious start Masaya lang pong alalahanin. At dahil doon, naimbita to. Sabi ni Jojo, kulang tayo ng kailangan natin po. Si Trixie, sabi ni Jojo, okay yun. Tapang sabi ko. Sabi ni Jonas, kunin mo yan. Ayun po ang history ni Trixie sa Karambola. Dahil inaway lang kami. Kaya siya na kursunadahan ng grupo. Patch ito eh. Board patch. Ng Karambola. Nagsimula po ang Karambola 18 years ago. Okay. Uy, 18 na pala. Yung first edition, nando kami ni Alex. Ang dami. Hindi kami makasingit. Alvin Capino. Ito si John. Hindi ka makasingit. 10 eh. Hindi 10. shy pa ako noon. Shy. Siya'y Ang maingay. liit na studio sa baba, paano kayo nagkasya ron? At dikit-dikit talaga kayo. Ang elbow to elbow talaga. Kamarasan duman dito Hindi, they come and go. We come and go. kami ko. Yung unang si Alvin ang organizer. Alvin. niya. Medyo contemporary natin yan sa eskwelahan. Nawawalan yung Sino nawawala? Sino nawawalan? Si Jonathan? Jonathan. Ng mic. Tama ng dating nyo eh. Ayan. Napagalitan tuloy. Okay, sabi po daw ng presidente, kailangan mawala na tayo sa gray list ng FATF. Ano yan? Yung task force. Financial Task Action Task Force. 2 taon na po ito. Iyang ating effort to get out of the gray list. 2 taon na. Wala pa nangyayari. Ay. Ang akin ho dyan, ang sinasabi nila, para daw tayo hindi madala sa blacklist, grade list. Forget that. Huwag nyo na ho isipin yung blacklist dahil hindi tayo mapupunta ron. Okay? Kasi ang mga napupunta dyan, yung mga rogue. Out and out. Out and out na... Yung mga balahura talaga. Hindi ho yan ang danger ng Hindi nasa yan. grade Hindi list yan. natin. Hindi yan. Ito sa amin, para sa akin, ang danger na nasa gray list ang Pilipinas na napakatagal na. Number 1, nakakahiya. For a country that supposedly trying to get to upper middle income, ganitong kasimple-simpleng bagay na lahat ng bayan nagawa na, tayo hindi natin nagawa.
And yet we claim we're on our way to becoming upper middle income. Ano ba mga kailangan dyan? Ito po very sasabihin ng mga specific investor, bakit ako pupunta dyan? Yung simple-simpleng bagay na gray list, hindi sila makaalis. Okay? Ang iisa lang po ang nagawa natin. Yung anti-terrorism. Yung financial aspect doon, yung money laundering. Paggamit. Gamit ng For financial for system. terrorism. Ayan, naayos na natin yan. With the act. Okay. Isa pa. Yan pong casino, i-plug ang loopholes, i-plug ang mga paraan dyan Na nagagamit. money laundering. Okay, yan ho, isang number one. Bakit hindi natin magalaw ang mga casino? Bakit nga ba? Ewan ko. Anong dahilan? Bakit? Di ba? Ang kwan po dyan, ang sistema dyan sa casino, meron dyan mga tinatawag na yung organizer ba, yung junket operator. Darating dito yung mga player, walang pera. Ay. So, darating dito, i-finance mo yan. As junket operator. At junket operator, i-finance mo sila. Ang bayaran yan, doon na Panalo. sa labas. Sa abroad. Ah. yung pa lang, mayroon ka ng window to do sort of all kinds of things. Such as? Wala namang money transfer eh. Walang- Ang bayaran nandoon eh. Abroad. So, walang pumapasok na pera. Dito sa Kasi ang pautang local. di nga. Kung i-claim ko, ano siya, nanalo siya ng So, pati income tax. 4 million. Pero sa Oo. totoo, natalo siya rito. Di nakapag-launder na yun. Legit na yung laundering. Yung, through Philippine Casino. Ah. Ang gagawin ngayon ng mga casino, certify na nanalo. So meron na siya. Maski na yung pera na Legit yun. na yung pera niya doon sa Coming kanila. from sources that are considered That's just one example of doing it. Isa pa po sinasabi nila, yung mga pogo. Isa pang kailangan asikasuhin natin, dyan dahil sinisira tayo dyan. Okay? Maraming pang iba. Halimbawa, yung mga banks. Ang mga bangko ho, nagagamit. yung mga bangko mismo kasapakat sa money laundering. Yung mga Yan ang sinasabi ng financial Action Task Force. bakit hindi natin ma-plug yan? Yung mga loopholes na yan. Hindi mahanap kasi ng Money Laundering Council yung loopholes na yun. Ang sinisisi ngayon ng Money Laundering Council, law enforcement agencies. No. You cannot, the law enforcement agencies can only do so much. You have to be there. And Ang magdidemanda daw kasi ng mga money launderer, ang law enforcement agencies. hindi. Paano sila makakakuha ng information? Galing sa inyo yun. Galing sa inyo yun. Yun ang main point. Yan. Like in the case of yung Pogo, there is supposed to be an audit of all of these people. Para ma-workout, malaman mo kung ano talaga. Nangyayari Alam mo kasi, kung ilan ang nagbibigay ka tao. ng lisensya to one Pogo operator, nagkakaroon ng 10 sub-operators eh. Kabit system. Binibigyan mo sila ng pagkakataon na mag-workout. That regulatory framework has to be reviewed and revised. Otherwise, patay na yan. Ganon din yung tungkol yung sinasabi ni Paring Conrad. Tungkol dyan sa mga junket operators, casino, etc., and everything. Kasi pag nag-certify ang casino, ano na yun eh, na-legitimize mo na yung operations eh. Number one sa akin dito yung confidence sa Pilipinas eh. Ng investor. Nagtataka pa tayo bakit hindi pumupunta rito yung mga foreign investors. Etong 2 taon na tayo nasa gray list. Gray list. Hindi natin maayos-ayos. With the danger of being downgraded more sa blacklist pag nagkataon. No? Tapos yung the banks themselves. The banks themselves. Ito, magagalit na naman si Trixie. Yan daw pong AMLC, Anti-Money Laundering Council, hopes that the Philippines will be able to exit the gray list this year. Because hope is not a strategy. Yan, hopes. Nagalit na nga si PBBM. Presidente. Pinatawag po, nag-meeting kahapon sa Malacanang. Ano ba kayo? 2 taon na yan. Ha? Hindi pa natin...
Ang prosecution daw po ng terrorism financing ang isa sa mga sinisita sa atin. Kaninong papel yun? Prosecution. Meron ba nahuhuli? Number Wala akong one. nababalita. So, paano ka mapoprosecute? Ibig mo sabihin, wala tayong napoprosecute, wala tayong nahuhuli. Ibig sabihin, walang money laundering sa Pilipinas. Nanguhuli sila ng small fry. Small fry. Like who? Like Sino? what? Wala akong Wait, nabalita. wala pa pala akong ano. Wala Pero, pa. very vulnerable yung maliliit. Ang huli Yung po mga nasa 400, media. 500, Ang ano. media, halimbawa si Bobby Ongpin, si Jojo Binay, si Renato Corona. Yan, Ang money laundering cases natin, lahat sa media. Wala po sa courts. Pero Yun ang sinisita nakakalusot sa yung atin. mga Janet Napoles. Yan. Luzon Development Bank. Isa pa. Si Latigo Boy. Si Boy Latigo. Correct. Prosecution daw, dyan tayo kulang to na kulang. Kailangan daw po mag-file tayo ng cases. Yan ang sabi mismo ng AMLC. Eh, sino magagawa niyan? Hindi ba kayo? Di ba kayo magsasabi, ito, Wala ho, ni isang kaso tayo nabalitaan na money laundering case dito. Meron ka ba? I don't know. I may be Alam mo, misinformed. AMLC, hindi kayo matatarget ni Eric Mati para gawa ng pelikula. Wala kang ginagawa. Walang nahuhuli. Dry ground. Pero isa mong masaklap, pag pala pa tayo na blacklist, tataas yung transaction cost Of course. ng millions of Filipinos na kasama yun. Ah, Sa ngayon, pare, nagre-remit. sa ngayon, marami nang nire-require Masaklap na nasa tayo. grade list tayo. Actually, mas mataas ang fees ng mga kababayan natin abroad when it comes to remittance. sa remittance. Because of this. Sa akin nga, okay na yan, titiisin na lang natin yan. Pero mas masakit sa akin, yung confidence ng investors sa Pilipinas. Yun ang mas malaking tama natin dito eh. Hindi mo ma-quantify yan in terms of numbers, how many billions of dollars. At saka Pero ang laking tama nun. ang masama pati, because of these things na nagkakaroon tayo ng mga gaps, etc. and everything else, ang mga pumapasok na investors dito, yung mga may pagka-semi-rogue Semi-rogue. na investors. Yung talagang ang gagawin lang parang yung mga Makaisa. buccaneers. Ganun na nangyayari dyan. Imbis na yung talagang mga legitimate Pirata po. na mga investors na maaayos at lahat. At nagagamit yung, rarasonan nila tayo ng ganun. Hindi kami pumupunta dyan kasi ganito kayo eh. Sabi daw ng Anti-Money Laundering Council, AMLC, nagutos na raw ang presidente tungkol dito, nagawin na. Matagal na po inutos sa inyo yan. Ang problema natin, ginagawa nyo ba? Utos nga ng utos eh. Hindi nga balita yung inutusan kayo eh. Hindi ba matagal na nga kayo inutusan eh. 2 taon na nga itong problema na to eh. Hindi, ang balita dyan, mga 3-4 na beses na sila nauutusan. Ang Wala pa rin deadline galaw, natin, sa totoo lang, noon January 2023, 1 taon na nakaraan deadline. Hindi para natin nagawa. And Nag-grace therefore, period na nga eh. AMLC is hoping He's hoping. na ngayon, Yan ang strategy nila. Hope. Oo. Dagdagan nyo ng prayers para medyo may konting energy, di ba? Ano? Okay lang yun. Eh, alam naman namin na kanyang kayo eh. Hope springs eternal. Pero, Magkaso po kayo. kaso kayo. Trabahuin ninyo Mag-file yan. kayo ng case. Alam nga naman wala nangyayaring money laundering. Oo, lalo-lalo na yung mga sa casino. Kung wala kayong mga Mag-imbestiga naman kayo. investigador, accountants, auditors, whatever it is, o cyber security guys na kumuha kayo. Kumbaga, sipagsipagan nyo naman. Hindi yung... Bawas-bawasan ng kita. Ay, sorry. Ay, Wala lang. hindi yung kita, yung paningin. Hindi, kasi Nakikita mo. kukunti na nga lang kumikita ngayon eh. So, pagkakaila pa natin sa kanila. So, work out. Ang sinasabi naman ng ibang bangko, kailangan daw tanggalin na yung bank secrecy law. Medyo madugo. Mahirapan tayo niyan. Kasi baka layasan ng banking system eh. Ng,
mas magkakaproblema tayo sa ano Sobrang niyan. ano naman nun, drastic. Masyadong Draconian. drastic. Draconian. Yan ang mga salita. Tapos ang higpit na nga ng at saka even now, na mga bangkero. 'di ba dati may hanggang ngayon meron ding exemption pag dollar deposits. So pero dahil may Ano ibig sabihin nun? hindi siya required ng disclosures. Hindi mo dapat Exempt i-report? siya sa mga disclosures. Oo. Ah, Remember the Corona trial? Yun eh. Dahil exempt sa disclosures yung ano. yung dollar account. Hindi niya in-include sa ano. Because it's in the law. So, tama rin naman siya. Naghahanap kasi ng paraan yung impeachment court. Ang punto naman dito is, yung dollar deposits dito are not encouraged. Yes. So, magbabayad ka to deposit, magbabayad ka to withdraw. Imbes na kumita ka, bayad ka pa. At saka ang tagal ng clearing. Magde-deposit ka, cash ha, cash. It's an actual dollar bill. Mag-deposit ako ng 100 in cash. Kaya ako ayoko na ng dollar. Minsan, sasabihan Bayad ka pa. para mag-deposit. Actually, Hindi, sasabihan ka pa ng bangko na, Ma'am, hintayin niyo na lang na malaki yung deposit niyo kasi sayang yung parang $20+ na babayaran niyo sa fees. To accept the deposit. ano? Ganun. Ang laki. Baligtad, ano? Ah, paano yung mga OFW, dollar ang earnings nila? Iba They yun, want kasi to hindi open siya an account. remittance. Dapat nga yung paano yung sa remittances. Sa Pag mga workout remittance. nila dito, ang kanilang account naman, di dollars, account nila peso kasi Iko-convert kumikita na yung na. mga bangko ng conversion. Oo. Yan ang malaki. Yan ang malaki. Yan ang workout. Yan ang malaki. Bukod doon sa... kasi po yan mga consumer banking. Diyan ang kita talaga ng mga bangko. Sa consumer financing, like car loans, Car loans, credit card, Yan. mortgage, yan mga remittance, fees. Yan, malaki ang kita. Yan ang malalaking kita. Kasi yung mga loan, nako, unless you hit the middle market, meaning the small and medium scale industry, yung mga malalaking kumpanya, ang tatalas ng lapis niyan. Anak ko, hindi mo maisahan niya, kaya sagad na sagad ang mga kita nila dyan. So saan ang kanilang kita? Middle market, tsaka yung consumer. Ng mga bangko. Ngayon, ang problema po sa money laundering, ang mga bangko marami nang ginawa. Ang BSP, sa totoo lang, we have to Credit them. credit the BSP for doing that. Ang malaking problema po dyan sa money laundering, yung mga non-bank financial Institutions, financing yes. institutions. Okay? Ano yan? Ano yung pawn mga shop. Pawn shop. Mga ganyan, pwede po mag-money laundering dyan. At alam ko, Malaki. Malaki ang ano dyan. Okay. halimbawa lang. Example. Ano example? Kusino? Hindi. Huwag ko na sabihin. Paano ang pawn shop? Ang weteng sa banagaan yan. Sa bagay. Ibig mong sabihin yung pera ng weteng, ano yan, pare, kahon-kahon yan. Bulto-bulto kung ano yan. Oo, Pera yan. kahon yan. It's very hard to handle. Yeah. Paano mo ima-money launder yan? Ibig mong sabihin, Merong ano yan, merong intermediary. May intermediary operation. yan, intermediary. Yung non-bank entities po, yan ang kailangan nating pasukin. Minomonitor. Savings and Loan Association, yung mga ganun, SLAs. Kasi pwede mo itago yung may bank account. Si paring Jonathan de la Cruz. Pero sa totoo lang, hindi kanya yun. Nakapangalan lang sa kanya. Sino yung ultimate Beneficiary. beneficiary nun? Yun yung nagmamoney laundering. Tapos matindi yung activity dun sa account na yun. Oo. Galaw ng galaw. Daily. Daily. Sino yung money laundering? Halimbawa, si Emily pala yung ultimate beneficiary nun. Diba? Yun ang hindi nasasala ngayon sa banking system. Ang daling gumawa ng dummy accounts. Maraming ganun. Damay account. Dummy accounts, di ba? Yan ang kailangan natin. Ikaw ba to? Uy! Oo. Pero kailangan, dahan-dahan ka pag dami account ka. Kailangan kontrolado mo yun. Otherwise, aangkinin yun. Hindi naman sa inaano ko yung GCash at saka yung mga Yan. May nagsabi sa akin, businessman itong New Year pa. Okay. Sabi niya, sinisita ako. Bakit?
Kasi yung account ko sa GCash, umabot na ng 500,000. Sa Ang laki loob-loob naman. ko, ako yung maya ko, kung maglagay ako dyan, 5,000, ganyan, bayad lang na bill. So, mayroong gumagamit ng 500,000? GCash, Meron. 500,000, Yung mga 300,000. Paymaya, of course. Pero, what the hell? Ang ginawa nilang bangko, Ginawa walang ng interest bangko, income kung yun. ganun, oo. Walang interest income, sayang. Ano ba to? Wala silang mabilis yung galaw ng pera. Wala silang pakialam sa interest Are you income. thinking na matagal na nakapark? Hindi, Hindi. gumagalaw. Gumagalaw yun. In 3 days, 2 days, wala na yun doon. Tapos may bagong papasok Yes, na. yes. These are businessmen. Now, hindi ko na tinanong kung ano ba negosyo mo, pero, heck, diba? Baka isa yan yung mga... Wala bang, hindi ba nagyayelo yung kanyang ano, pare? Merong Rolex, hindi ganon. Hindi, Meron akong kakilalang ganon eh. low-key ito. Meron akong kakilalang ganon. Na ano, low-key ito, pare. Sa bagay. Oo, Alahas pumunta mo sa ilagay, bahay. ano? Okay. Simple lang ang bahay niya, at lahat, et cetera. Pero, Naka-shorts, ha? Tapos may... Butas pa yung shorts. shorts. Pero, Pare, ang daming... Okay. kain muna tayo at lahat. O sige, magpapalit lang ako. Oo. Pagbalik na, naka-shorts pa rin. Oo, pero... Naka-t-shirt. Hindi na butas. Naka-Rolex na. Samparin hindi ba si Dax Lucas yan? Pare? Hindi naman, ano. Kasi yun Relo mahilig sa rin. Okay. Hindi naman money launderer. Pagpapalit lang daw siya. Okay. Naka-shorts pa rin, pero naglagay ng accoutrements. Bakit nagpa-meeting ang presidente Yun na nga, kahapon? bakit? Ano, what tungkol prompted dito? him? Siyempre. Alam ko may nangyayari. May nangyayari. So hindi nintay tell. pa natin yung meron nangyayari. 1 taon na yung dead. Correct. Hindi natin nagawa. Ayan. Enero pa Ngayon yan. problema, may Alam problema na yan. tayo. Kasi, for example, So what? They waited a year? Doing nothing. you have to work this out kasi ang dami mong iniisip eh. Halimbawa, this year is supposed to be the breakout year for the Maharlika Investment Fund. Yeah, this year. Gray list, kung ano-ano. Ang dami pong pang gagawin. Ang dami pa isip. Build more ka. But parang Jonat naman, It doesn't augur well. For the Maharlika pa. Di ba? sobra naman kayo. Meron ng hope ang AMLC na magagawa nila this year. They're hoping. Lugi tayo sa bayad ng mga Yang, sweldo. mabuti na lang, hindi pa nagagamit ang AMLC some other ways kasi nung panahon ni Noynoy iba yan. Oo. Grabe. Politicized na politicized. They would spy on your account. Patay ka. Walang Well, bank secrecy eh. Eto, hindi nare-report to, pero ang sabi ng mga bangko, napakalaki ng capital flight na nangyari nung panahon na yun. At that, Yung laundering inisip pa yan. ka eh. Noon lumaki po ang mga accounts ng Pilipino sa mga Swiss numbered accounts. Naglabas na report dyan yung Financial Action Task Force. No, during those years, ang laki ng in-increase ng mga deposits sa Swiss banks ng mga Pilipino. Ano yun? Di ba capital flight yun? Invest dito. And how was it so easy? Why was it so easy for them to do that? Ano nangyari doon? Di ba? Hindi na mo monitor. Ibig sabihin. Ha? Sorry. Kulang. Dapat kulang yung volume. Kulang yung mahal. Volume ang kulang. Pasensya na. Ano pa? Hindi pa nagvo-vocalize. Ha? So, okay. Start of the year, mabuti naman, start of the year, ginanyan kagad sila. Binomba agad. Start of the year, but only after I 1 want year. it as soon as possible, sabi daw ng presidente. Ang nagre-report pa, nakakatuwa, yung AMLC mismo. Nire-report nila na pinagalitan sila ng presidente. Thank you. Thank you, sir. Isipin mo, kailangan magpatawag ng meeting sa Malacanang for this. After a year. Something big is happening. After a year. Nakakatakot. Yeah, something big is happening, but they took action after a year. Kakaloka. So it's not just the council, but of course, sino bang may oversight dyan? DOF? Kamusta naman? Bangko, BSP. 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 Oo nga pala, BSP. Kamusta naman? Bago rin na yung BSP governor eh.
Isa pa yun. Isa pa yun. So, Baka iniikutan siya nung, alam mo na, oo nga. mahilig umikot yung mga nandito. Pwede rin yun, bago lang si Remolona. Pwede rin yun. Pero para sa akin, yung pong culture ng vested interest, Antindi. dyan sa AMLC, siyempre, yung mga gumagawa niyang kalokohan na yan, gumagawa ng paraan para hindi sila mabuko. Alam niyo na ibig sabihin noon. Yan ang problema dyan. Maraming, transaksyonez. So, nagbabalik ang karambola. Oras natin, 9:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambula sa DWIZ. Babalik ang karambola. Kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz sa Angeles. Good morning, Secretary. Yan. Happy Anunan. Best friend ni Joel yun eh. Hindi naman, namin, kasi yan, Di ba meron siya presidente namin sinabi sa Philippine Taekwondo Association. Nagkaroon siya ng May bago siyang dito. Article? Hindi. Ang NGCP, sabi, multiple plants, nagtitrip due to unknown reasons. Dress rehearsal yan, sabi niya. Aba, conspiracy theory talaga. Galing. Kinabahan na tuloy ako eh. Sabi ko, yung magtataho sa amin, tumatambay masyado matagal sa kanto eh. Natatakot ako. Tinitingnan mo. Tinitingnan mo. Kapag hubad ng ay, naka-uniforme na ng PL, People's Liberation Army, PLA. So, Mahilig si Rafi sa ganun. ay ganun. Conspiracy. So, para dun sa mga nagtatanong tungkol dun sa state of health ni Secretary Remulla. Remulla. Boying. Minsan nahihiya ako pag nickname. Nagpaalam pa nga ako sa kanya dati. Para tawagin siya. So, dun sa kasi persistent yung tanong sa atin, pati dun sa mga live Okay. ko. Kamusta na daw si Sec Secretary. Boying kasi hindi daw siya nakikita. Nagbigay siya ng press con noong December 29. 29, yes. So apparently hindi masyadong na-cover. Pero merong, hindi ko alam kung exclusive ito ng politiko Pero in that press conference, dininay niya yung rumors na na-hospitalize siya. Okay naman daw yung heart niya. He had a bypass, quintuple bypass middle of the year, noong July 2023. So, he was advised by his doctor to take it easy. Pero pumapasok naman siya, hindi lang siya masyadong naglalalabas, unlike the way that He we used are to be. used to. Yun yung sinasabi niya. Sabi niya rin, I was never in the ICU. Tapos sabi niya, I'm 62 years old, I'm no spring chicken, I have to be careful of all this. Dapat lang. Dapat lang. Unang-una. Hindi, well, ingat din talaga ngayon. Hindi. Maraming pwedeng kumapit sa'yo these days. Virus. Kaibigan, kasi ganun din, medyo may karamdaman silang pag-check up. Sinabihan na siya ng doktor, avoid crowded places, wear masks and all that. You have to heal yung immune system. Masyadong active to si Sec Oo. Na right after nagkaroon siya ng quintuple bypass, he had 3 overseas trips. Ay, naku. Tapos Stress yun. pumapasok Tawan, siya sa opisina. Tapos kumakain ng katakot-takot. Pwede naman mag-slow down. Slow down lang. You're still doing your job. Hindi Ganun naman kailangan. Yung physical presence Oo. ba niya doon kailangan? Hindi naman Pwede naman siya magpadala ng Marami siyang usage. USEC. Marami siyang ganun. And there's a way Pero of in terms working. of but guidance, magagawa mo naman yun from your office. Yeah. There's a way of working na safe. Science-based ka, gaya ng nasa DNR. Sa tourism. Science-based kayo. Alam nyo ba tong yung solve na yun? Yes. Secretary Okay na. Boying. Yun lang naman But we want to wish good health. The Secretary good health. And to all, lalo na sa mga seniors. Ako nga, sabi sa akin uy, tumataba ka. Excuse me? Hindi ako tumataba. Hindi ako tumataba. Meron akong solusyon sa pagtaba. Ano yan? Ito, kaya nga ako nakaitim pa natin. Anong ginawa mo? Nakaitim ako. Estado tuloy. Aray ko. Inalang niya, CGI na yan, computer generated. Ano, computer generation? CGI o AI. Oy, may sinabi si Pope Francis tungkol sa AI, pare. Oo. Ano daw? Okay lang yung AI, pero it should be used for
peace and other. Hindi sa kalokohan. Sa kalokohan. Hindi pang gym yan eh. Pero may kwento ako na nakakatawa sa AI. Na makikita mo na pagka hindi mo binantayan, pwede pumalpak. Yari ka. Popular yung show hanggang ngayon. Nila Senator Tito Sen. Tito Sen, Meron silang segment yung Gimme Five. Yung ngayon, medyo palpak yung mga contestant na pili nila at that day. Wala talaga. Yung AI nila na nag-comment, hindi nila na-tweak na. Napaka-exciting ng ating palabas. Pucha, galit na galit sila. AI pala yun. Oo, agad-agad. AI yung meron Yung sila. nagko-comment. Yung nagko-comment. Dapat pala yun bantayan mo rin. Bali yung sasabihin. Ibig sabihin, hindi naman pala kayo nanonood eh. Sabi ko. Anyway. Well, merong programa ang Department of Energy, yung tinatawag na Lifeline Rate. Yes, Okay. yes. Yeah, maganda yan. Maganda kong pag-usapan to. Yan. May ganyan din Ito yung para sa mga mahihirap. Kumbaga, subsidized ang inyong kuryente. Those consuming so many, lang. Subsidized ang inyong kuryente kapag kayo ay 100. Hindi. Kilowatt hour 100 kilowatt hours or less per month. a monthly. Yes. Pera lang kung yung tinitiran nyo, condominium, subdivision, okay? Kahit na less than 100 kayo, hindi kayo qualified dito. Ang problema daw po, ayon sa Department of Energy, konti lang ang nagpapalista. Okay. Bakit po? Bakit? Kasi daw po, yung karamihan ng mga ganyan na mga konsumo, Na ganun. sharing. Kumbaga parang ride sharing. Isa lang ang metro, pero 3 kayo doon. Yan, may problema. Bahala na kayo mag-away-away kung paano nyo Alam nyo po, bago nyo pa ginawa yung programang yan, ganyan na yung mga taong yan. Oo. Nakaset na yan. So, nung ginawa niyo yung programang yan, ginawa niyo yung sarili niyo yung problema. Hindi magpapalista yun. Never. Kailangan nyo ng subsidy, how-to subsidy for dummies. Okay? Alam nyo na ang ganyan na sitwasyon Tapos gumawa kayong ganyang programa. Tapos ngayon, na-realize nyo, mali pala. Dahil hindi magpapalista itong mga... Hindi magpapalista yan. Ang reality po, talagang ganyan yan. Meron sharing. Tapos gumawa kayo ng ganyang programa. Hindi makatangahan yan. Pumunta kayo, ito na lang suggestion ko sa inyo. Pumunta kayo sa Kamuning. May area ron na talagang siksikan ng mga Yan. Halo-halo. Yeah. Oo. Napakaganda kasi sa papel ng programa. Diba? Biro mo, isa-subsidize natin yung 100 pesos. Ang gandang press release nito. Okay. Pang spin. Parang DTI, di ba? Pledges. Oo. Para Senado, dami namin batas na gano'n. But how relevant? Yung mga pledges na yan, how relevant yung mga batas na yan? Gumanda ba buhay namin rito sa baba? Ganyan din po itong programang ito. Yung Ang ganda lang sa press release. 100 kilowatt hour per month. Ang problema pati yan, kung walang nagpapalista sa inyo, pero nakakalabas yung ayuda. Yan. Yan ang problema. Yan ang problema. Sana pupunta yun? Pupunta yun. Bakit hindi nyo gawin? Kumbaga, parang yung ginagawa ng DOTR sa Jeep Yeah. Consortium. O kayo, 3 kayo nag-share sa meter na to. Okay. Okay? Pa-register kayo. Kasi pag 3 kayo, lalagpas na sa 100. Correct. So maghiwalay-hiwalay na lang. Paano mo ihiwalay yun? Di i-recognize mo na Ayun sa metro na yan. kayo, Yan. sa metro na yan, gumawa kayo ng paraan. Pwede pala yun. Or wala na lang subsidy. Oh, yes. Kasi merong makikinabang, merong hindi makikinabang. Correct. Anong use niya? Basta kung kayo nagsha-sharing kayo at hindi kayo umabot ng 100 per kilowatt hour per month, wala. Hindi kayo kasama. Yun lang Huwag nyo nang i-insist na magkaroon ng listahan. Di ba? From the start, this Oo. program or this ayuda was doomed. Alam nyo nang ganyan ang practice ng mga mahihirap Sharing lang sila Kasi napakamahal mag-connect Oo. Magpa-connect.
Sa Meralco. Hindi kasi usually sa utility, meron Okay. din sa tubig yan, 10 cubic meters din. Yes. Ang regulator kasi hinihingi na dapat meron kayo para sa mahihirap. So, ang regulatory department nitong usually, whether Meralco, Manila, And the Valleses. meron silang ganyan. Para sa mahirap. Now, whether it works or not is another matter, but at least we're compliant with it. Hindi. Yan. Bump to their So, consciences. press release na naman. Pang ano ng konsensya yan? Compliant sa regulatory Office. Parang si Patrick T. Oo. Compliance. Magti-TikTok siya. O yun, ganun. Si, ano? Patrick. Ganun din yan. Sino? Compliant KGG, sila sa si notice. KGG! KGG. Why do you think my gosh. pumunta ka doon sa Manggahan Plant? Mga Nakita mo rows ba? of rows Oo, of meters. rows yan. Yung iisa lang noon yung Hindi nga. So, ang tanong nito, bakit kayo may ganyang programa? Ayuda. Alam nyo pa lang, hindi makikinabang yung mga taong yun. Ba't ka nag Why do it in the first place? nakikinabang yung nga lang yung percentage maliit. Para may, para may compliance nga. Ayun naman. Compliance. Ilan dyan sa Meralco? Ilang percent? 100 meg. Ang dami daw hindi nakaka-avail themselves of this ayuda. Kuya Joe, Mali naman kasi hindi sila bilangan nila, dapat ang makaregister. bilang nila niyan. For example, ang Maynila, they will count, we have 363,000 customers who, yan. Now, whether ilang percentage yan. Hindi Kuya Joe, Saldariaga, total ikaw naman agamulak ka nung bata ka. Oh. Ayun Si si Moto. Monsignor. Si Monsignor. Hindi, Department of Energy program to eh. Sabihan mo yung Department of Energy. Ito, Hindi, bakit sila kasi gagalingan to? Wala namang interest yung abortis dito. Oo. kung kumakain ako, nasamit ako niyan. Hindi nga. Pinag-aaralan daw po ng Department of Energy, ano ba daw talaga yung threshold? Ayan. Yun Balak nila lang po, pahirapan si MVP. Yung ba? Wala lang. Kulitin. Ano ba talaga yung threshold? Competitor yan. Yan. Ba't mo ginagawa to? Parang sinasabi mo, wala lang. Ginagawa ko eh. Dahil daw po ang threshold ay 100 Hindi, sa totoo naman. kilowatts meron naman per hour. Yung lifeline customers, yung lalo na yung mga nangungupahan dun sa... Dalawang malapit na mag-strike 3 si Sec. Sec. Si Sec. Ah. Popo. Kasi, Pamilya. number one, yung Okay. sinasabi niya, usage ha? Ano sinasabi mo? Usage. Wise usage. Yan. Hindi energy development plan. Hindi. Ang plan namin ay wise usage. Wise Wise usage. usage. Hindi po gusto namin roadmap. Saan tayo papunta? Anong Anong plan energy pa? ang ating gagamitin? Eto daw, nirehistro na nila automatic yung mga nasa 4-piece. Naku. Ang Patay. problema, yung Patay mga yun. nasa 4-piece, Patay yun. meter Kasi sharing hindi yun. rin. Oo, paano yun? Di ba? Napaka-bright eh. Oh. Ng mga ganyan na mga... So, dinoble mo yung... automatic, 4-piece, kasama kayo. Pagdating nung kasama ko po marami yan. bayaw ko dito na hindi naman siya 4-piece eh. Patay na yun. Patay Paano na mo ihiwalay yun? maraming didikit na dyan. Baka kailangan balikan Isama niya ang na rin programa siya sa na yan na mukhang hindi angkop sa nangyayari sa totoong Realidad, buhay. sa realidad. Sa realidad, on the ground. Speaking of questionable projects. Or policies. Ano? Bagong Pilipinas. Ano yun? Bagong Pilipinas. Yung branding campaign ng gobyerno Bagong Pilipinas. na ilang beses na ba? 2 times na nilang na-defer yung launch. Okay. Pero hindi pa malinaw kasi ano yung point. Ano yung bagong Pilipinas? Yun nga eh. So, ano yung bagong Pilipinas? You define it. Ito po, inumpisahan nung panahon ni Presidential Advisor on Strategic Communications. Hindi, on Creative. Communications. Si Pinsan. Pamangkin. Si Pamangkin. Okay. So, it's supposed to put a brand on the Marcos administration. Bagong Pilipinas. At as a matter of, yung parang as a nod to the campaign, Bagong Pilipinas, kasi part yun nung, di ba, nung campaign jingle, Bagong Pilipinas, bagong mukha. So, nakagawa na sila ng logo. Di ba? Okay. So, ang launch of the program is, well, dati it was supposed to be in December, but before that, it was also in October or something like that. So, ngayon, totoo na
January 28 yung new schedule ng kick-off rally. At nire-remind yung mga government agencies of the program kasi baka may attendance. So, ayan. Baka comment ko yun ha, baka may attendance. Pero ang punto dito is, magka-kick off rally sila, pero wala pa rin tayong information what this is all about. Yun na nga. One, and why are we branding the administration? I have a thought on that, Why is this Ricky. needed? Ang isa pong like that, yung isang slogan or what do you call this, a direction. Nung panahon ni Marcos, naalala ko yan. Kasi Marcos Sr. Marcos Sr. Nagsimula yan sa base ng philosophy, yung bagong lipunan. The bagong, May bagong philosophy there was a sila. book. Ah, Yeah, the book. Meron hong thought process na ginawa. Sobra-sobra ang nagsulat no si Adrian. Adrian. Okay. Yung grupo ni Adrian. May philosophical base Late yan. great. Meron pong pinag-isipan niya. It's a revolution in the making. So yung base niya nandoon. At saka lang kayo makakagawa ng slogan. It's not the other way around. Mauuna yung slogan. Asan yung philosophy niyan? Asan yung mga programa niyan? The new thoughts na kasama dyan sa bagong Pilipinas. Okay? Parang baligtad eh. Nauna ba yung... Ganyan ba dapat nauna yung slogan? Gusto na Nauna nga yung logo eh. Mali eh. Wala kang base. The problem nga with this one is it is cosmetic. All the bells and whistles are may rally, may logo, may May pangalan, streamers. may streamers, may kick-off rally. Teka, inulit na yan. So, Lahat ng... pero wala yung philosophy. decoration. Yung detalye nila yung Yun sinabi ang nga number nila. one eh. Yung Sinabi nga base nila, philosophy. principled, accountable, and dependable government. Those are just words. Hindi, yun yung communication strategy na siguro Ganyan po eh. Para gumawa kayo na isang ganyan. It's talaga revolutionary thought. Ganito ang problema ng Pilipinas. Therefore, ganito natin i-address yan. Pag in-address natin ganyan, ito ang mga ating mga goals. Ganun eh. Ito yung magiging ng bagong Pilipinas. Yan, ganun eh, no? Directional. Meron kayong, kumbaga meron, number one, meron na agad kayong pinaglalaban. Sino pinaglalaban natin dito? Yung mga ordinaryong tao, yung, ganyan eh. Ganyan kayo magsisimula eh. Okay? Kumbaga sa kumpanya, hindi po pwede magsimula yung advertising na walang produkto. Ano yan eh? Diba? Advertise ka ng advertise, asan ang product mo? Kaya nga, originally, the New Society was supposed to be a revolution from the center. Yan. Hindi left, hindi Yun yung right. philosophy niya. Hindi left, hindi right, center tayo. Kasi you have to work it out. You have to produce, you have to have entrepreneurs, etc. But at the Gumanda same ang time, buhay ng may by Pilipino. equitable distribution. Right. Something, Meron revolution siyang from the ganon, center nga. Yan. Kasi oligarchic, ayaw mo yan. Yun, Ayaw natin yung mga Ayaw natin yan? that was the Sila yung nariyan Di ba? Sila yung nariyan. Hindi. Hindi, Kaya okay nga lang. pinrivatize na, ipaprivatize na nga yun. Hindi, kaya nga. Yung kasama dun sa sinasabi ni Jonat nga, yung mawala yung control ng mga Oo. oligarchs. And then, Sa pillars. and the state must stand. In other words, hindi po pwedeng yung state mawawala yan, it will wither away. No. The state should not wither away. In other words, hindi mo i-privatize ang state. Yun. Kaya nga revolution from the center, itong oligarchic power, you have to balance that. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng trickle down yung parang paborito mo. Down. Wala yun. Leapfrog to services. wala yun. Ganun. Leapfrog, ha? FBR eh. FBR. Leapfrogging. Yan yung mga, mga buzzwords. Mahirapan tayo sa manufacturing eh. So, Hindi yun na nga. Bakit nauuna yung advertising? Kaysa Kesa doon sa development ng produkto. Ano bang produkto ng bagong Pilipinas ngayon? Anong gusto natin? Doon sa kay Marcos, yun nga, revolution from the center. Kasi sila yung magdadala. pinakamalaking stake sa nangyayari sa Pilipinas at that time. Hindi naman yung mga kaliwa eh. Oo.
Hindi rin naman yung mga oligarchs eh. Di ba? Yung mga nando sa tao sa gitna eh. Yan. Ano ngayon ang bagong Pilipinas? Ano yung pinaglalaban? Hindi naman siguro pwedeng pinaglalaban mo eh. Tinutulungan nila yung mga oligarchs para mag-invest, para mag-trickle down. Nako yun. Yeah. Yun. Sa mamamayan. Ayan. Napakaganda. Napakaganda. So, in other words, okay lang manloko mga oligarchs. Ikaw naman loko lang. Eh kasi, makikinabang din naman yung mga Oo, sa dahil panloloko nila. ang Ulit? malolonder yan at babalik sa Okay lang sila manloko dahil meron namang makikinabang doon sa panloloko nila. Assuming that they don't hoard it. Dito. The Anti-Money Laundering Council will take care of it. Yeah! yan. Because they've been doing such an exemplary job since they have been established. crack down. Diba? Tracking them. Wala tayong masabi kasi walang nagawa. Ay, ko. Hindi kayo Hindi. tuloy nilalapitan ni Eric Martin yan. Hindi kayo gagawa ng pelikula. Ito, ang suggestion ko lang kasi ang supposed to be, ang head honcho pagdating dyan sa launching na yan, Oo. si Cesar. Ang suggestion ko sa iyo, boss, ganito, medyo relax lang muna. Cesar. Cesar Chavez. Nasa ano? kaya, special ano? Strategic communications eh. Okay. So, ito yung program para dun sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally. Prayer, National Anthem, video, bagong Pilipinas logo, spoken word poetry performance, Song. video uli. Poetry, ang bagong Poetry. Pilipino. Song number, so video na naman. Ang bagong bayan ng Pilipino. Anong college yan? Parang student council lang style. Presente, oo nga. Oo nga. Production number, Si Andrew video, Ian, siguro. taas noo kahit kanino. Tapos yung next, presentation of ambulances and lab for all buses. Mali yata yung spelling. Diba? Okay, Ano production number, Ambulance. oath-taking of barangay officials, tapos speech, tapos fireworks, tapos concert ni Andrew E. Okay, so si Andrew nasa huli pala. Andrew E? Saan Sino yun? Saan ang venue niya? Okay, Sino si Andrew E? Quirino Grandstand. Hindi ba pwedeng Lea Salonga? Masyado si ka naman Andrew may Hindi siya bagong Pilipina. Sa bagong Pilipina. Hindi. Si Andrew E, Mga parang Bagong komedyante. Ano yan, comedy? Netingin ko dito, liquidation. By the way, mayroong I think there was a proclamation or something that that capitalizes the bagong Pilipino. Meron binirmahan kay ES. May lumabas na ganyan. I think we have to take a look at that para makita na natin the philosophy behind this. Talaga yun. Nandun. May philosophy, No, supposed to be. May proclamation. Supposed to be, well, we need to rally yung Yes. yung programa ng gobyerno. Siguro ito ang isang parang ayuda yan. May diretso na. Bago mag 2025, maayos na lahat ng dapat magawa. Yung sinasabi ni Trixie, it could be Liquidation. liquidation. Ano yung Project sabihin mo, ito eh. liquidation, para, May budget ka na May Kailangan budget. gastos. Binadgetan siya. It's a project. Hindi malinaw yung project. Parang feeling ko is, May mangyari lang. nawala kasi yung original na proponent, nagastos yung pera, kailangan may maipakita. So, ipipresenta nila ito. Pero more than that we buried our talents here. Yan. So, ginamit namin. Ayan. Parang sinasabi mo, ano ba yan? Ano yan? Wala lang. Wala lang. Ganun lang. It's just AIDS, as if doing something. AIDS. Bakit Well, ang babait niyo? pero Trixie, ito sa akin. Cast of 1,000. Alam niyo po, ang satisfaction rating ng presidente, double digit ang bagsak last year, in 2023. Yes. Okay? Nagsimula kasi siya ng... Mataas ha? Ang taas 78. Ano? 78. Noong last quarter, Umabot siya ng 80. Higher, nasa 80 Higher, plus nasa siya. 83 siya. 83, nung last quarter Ayan. ng Yan 2020. yung Octo Arts. Octo Arts. Yung Ayan. Octa Wala ka na. Octa Research. Nasa 80 Pwede na, plus siya. pwede na. Pwede na. By the end of the third quarter of last year,
nasa 65 na lang siya. Si VP kasali dyan sa may ano rin dyan, di ba? Oh, well, tandem sila. Tandem Speaker, sila. Tandem sila eh. Oo. Malakas po yan. Ha? At sa lahat ng, sa All classes. Oktayan, sa Pulse Asia, Yeah. okay, yung ulat ng bayan ng Pulse Asia, ganyan. Double digits ang ibinabagsak ng Marcos administration. At yan, reflection yan kung ano nangyayari sa Pilipino, nahihirapan sa Yung buhay. ramdam ba? Ramdam. Nararamdaman nila. Nararamdaman nila yung hirap ng buhay, inflation and everything. Kaya bumabagsak yan. Kung yan bang sinasabi mong bagong Liquidation. liquidation, Pilipinas. Bagong liquidation. Liquidation. kaya ba niyang bawiin? Ah. Kaya mababawi ba niya yung nalagas na political capital ng presidente? Kung ito yung pambawi nila, masama yung Mahirap, strategies nila. Oo. At saka ibubuhos mo lahat ng hopes and dreams mo sa isang ganitong rally. Mahirapan. Na wala man ngang underlying philosophy, hindi maliwanag ang programa, hindi nakikita kung ano yung goal. Teka muna, bakit kayo nagrarally? Ano yung purpose dito? Ano yung programa? And what does Bagong Pilipinas even mean? So, parang bagong lipunan without the philosophy. Without the intelligence. Well, yung 80 masyadong mataas yun, na satisfaction rating. It was bound to go down. Oo. Yeah, isn't that natural? Pero ang lakas. Governance, ano? Ang sinasabi nila, ang lakas ng baba. Halos 15 percentage Oo, points. masyadong ano eh. Ang laki. Ragsa yung pagkababa eh. Eh kasi nga, napakahirap ng tumamang inflation Oo. sa atin. Grabe, Everything, grabe. Talagang mararamdaman ng tao yung Dami bigat. na ng trabaho. Oh, Yung event na yung bagong Pilipinas, kumbaga sa basketball, kumbaga sa UAAP, halftime, eto na yung mga cheerleaders muna. Medyo, para i-buhayin, i-boost. Ay, mas pwede. effective sana kung nag-explain na lang sila. So, yun lang ang philosophy bakit ganyan noon. ang kalagayan natin. Cheer- Ikaw mo naman ang trabaho cheer rally sa lang. Secretary Cesar. So, yun lang ang Rally. purpose nun. Rally the flag. Oh, cheer rally. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambola nitong araw na ito. Ang tabayan ng susunod na programa, Ronda Pilipinas with award-winning Yun! Player Toti. Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Manal, Jonathan De La Cruz, Joe Lacsamano, we will see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.